Habang tulog si Mami, naririnig ko yung bata na si Liam sumisigaw-sigaw dahil nagsiswimming ang baby. Hi, baby! Higa-higa ka pa. Swimming ikaw, Liam? Swimming mo ang baby. Mamaya ayun, mamaya basa ka eh. Tingnan mo, tatlo-tatlo na yung bola ang hawak mo. Ganyan ba maglaro ng basketball? Tatlong bola? Tatlo-tatlo yung siya. Oh, grabe, shoot na yun ah. Shoot! Ball dribble. Shoot! Yay! Shoot! Yay! Good job, love! Mabilis ang galawan lang, guys. Ngayon, pupunta tayo na Tito Alan. Actually, kay na Tito Dodge. Kasi, it's been how many months? Gulong-gulo na ang utak ko. Ganito talaga kasi ako pag meron gustong bilhin. Meron akong gustong i-purchase. Hindi siya madali. Basta-basta. Para sa karamihan, I've been thinking to buy either a Vespa or a Himalayan na Royal Enfield. Magkaiba kasi yung ride nun and gusto kong malaman yung difference talaga. Tito Alan, meron siyang extrang Vespa na pwede niyang pahiram para ma-check natin kung ano. Kasi nung kailan na-try ko na yung Himalayan sobrang okay talaga siya. Actually, dream bike ko talaga si Himalayan. Nung nakita ko yun dun sa MD namin sa Rock of Ages, si Mike Solomon, Himalayan, sobrang nakaka-inlove yung itsura niya, yung looks niya. Parang pasok siya sa karakter ko. Rugged. Yun din natin kung ano yung comfortability ba ang hinahanap natin. Pareho naman siyang comfortable, pero I wanted to see kung ano yung kamusta yung ride ng Vespa. So ngayon, hiramin lang muna natin yung Vespa for a few days just to check kung kamusta nga ba siya. And then from there, feeling ko baka mas makapag-decide tayo if magmamotor nga ba tayo or hindi. You know, kung kukuha ba tayo ng big bike or hindi. Those are the things that I wanted to know. Kaya ngayon, tayo okay na. Ito Dodge, hiramin natin muna yung Vespa dito Alan. Dito tayo ngayon. Ito na yung Vespa dito Alan. Color orange, Italian limited. Yan. So, hiramin muna natin to. Check natin. Yan. Start na natin siya, painitan na natin ng konti, tapos let's go. Update, andito na tayo sa Gents Custom Garage. Nabitbit na natin tong scooter ni Tito Alan. Dito tayo ngayon kay Joey. Sa damakmak na motor na ginagawa ni Joey. Ayan guys, so kumain muna kami ni Joey. JJ. Dapat mag-antipolo kami. Kaso ayaw niya eh. Ako na una. Nakadibit-bitin ako kung saan ito. Testing ko lang din kasi muna yung yung motor. Vespa Gaming. Para malaman natin kung okay nga ba talaga siya for me or hindi. You know, we'll see. Kain muna tayo ng lunch. Dito na tayo sa bahay guys. Na-ride na natin ang Vespa. Okay siya. May 2 cents honestly sa Vespa na to after riding. Sobrang chill niya. Sarap niyang gamitin. Pag city driving, sobrang relax. Sobrang okay siyang gamitin. Tingin ko kasi coming ako from the big bike. So nasanay ako sa manual. Nag-adjust pa siguro. So yeah, hinaram ko naman siya for a couple of days. To actually check kung ano nga ba ang bibili natin. Or kung bibili nga ba tayo ng motor. Chill ride ang kailangan. Ako I must say, ito, sobrang chill nito. Ito na yung nangyari guys. Dito na kami ni Joey sa basketball court. Yung hiniram kong Vespa kanina, sinuli ko muna kay na Tito Alan. Tapos, hiniram ko muna yung Himalayan ni Joey. Say hi. Dito kami ngayon sa court kasi may basketball game. Green Hills Papawis. So, basketball muna tayo. Guys, we're back. Nakalipas na isang araw. Tulad ng sabi ko kahapon, hiniram natin kay Joey itong kanyang Himalayan. So basically, 2 beses ko na to hiniram sa kanya.
sobrang in love talaga ako sa Himalayan. Sobrang komportable niya, sobrang ganda niyang gamitin, sobrang suabe, sobrang gaan niya gamitin ng motor. Sad to say, I realized hindi ko pala kailangan ng ganong klaseng motor for me kasi as of now is something lang na gagamitin ko na pang service lang from time to time. Sa bank or basketball saglit na hindi ka manghihinayang dun sa perang gagastusin mo. Royal Enfield nasa magkano? Nasa 250,000. Yung second hand na binibenta ha. Ang brand new 311, 330,000. Am I willing to actually spend that much para sa isang bike na alam mo yun, may enjoy ko naman. Actually kahapon nung nagre-ride ako nito, sobrang na-enjoy ko talaga siya. Sobrang na-enjoy ko tong bike na to and sobrang love na love ko siya. Sobrang komportable. But then sabi ko nga, lucky na lang mayroon akong best friend na mayroon mga ganitong bike na siguro kung nag-ride kami na mayroon kaming nare-ride for breakfast or anything, baka pwede na lang akong humiram. Pero like, kung matatambak ko siya kasi hindi naman talaga siya yung pang everyday ko na ginagamit. Parang sayang, diba? Sayang yung money for that. So, as much as I want to keep this bike, sobrang wow talaga. Actually, for sale to yung bilhin to. Message yung Jen's Custom Garage, Joey Jones Alcantara. 10,000 lang ata ang odo nito. Sobrang baba pa. Low odo. Loaded na siya. Technically loaded na. But yeah, sad to say for me, I think I have to bring this back. Isusoli natin to kay Joey. Meron pang iba makinabang or baka may bumili pang iba. But for me, I'll have to pass. With that, so kinakausap ko ngayon si Bumble tungkol sa motor. Kasi si Bumble meron siyang motor PCX. Sabi ko, baka meron naman ako pwedeng mabili na wala na palang 30,000 na motor ngayon. Kaya sabi ko, ba meron man 30,000 na motor na pwedeng kunyari kahit hindi ko muna nang gamitin, okay lang. Wala na palang ganun. Mahal na pala talaga mga bagay-bagay. Pero sabi ko nga, kung meron akong motor na gagamitin siguro, yung pang service lang, na okay lang din na mas stock lang siya sa bahay from time to time kasi hindi naman talaga siya yung pang everyday, ano tawag doon, everyday use ko. Gamitin mo yan, dali akong bibigay sa'yo. Bagay nga sa'yo yan nyo. Hey! Wee! Ayan. Na-try na rin natin yung mga scooters. Pero actually, lahat naman kasi the same. It's a matter of perspective mo lang siguro or preference mo na kung ano yung gusto mong bitbitin and all. So, ang tanong ko for everyone, ano bang motor ang ma-recommend nyo na okay din? Pero, alam mo yung hindi ka manghihinayang. Coming dun kasi sinabi ko na perspective na hindi ko naman din masyadong magagamit. Hindi ko naman masyadong magagamit. Pero yung mga small errands lang na yun, punta sa bank, may bibiling ganito, mag-basketball, yung mga ganyan. Anong kayang motor yung ma-recommend nyo? Shoutout sa mga motor brands. Meron kayong ma-recommend sa akin, let me know, message me, or comment kayo dito sa video na to. At least malaman natin. But for now, yes, as much as I want, I have to say goodbye to the Himalayan Royal Enfield. Sobrang ganda. So, what's up guys? Good morning. What's up guys? What's up Doc? Andito na tayo ngayon sa Jen's Custom Garage. Nasoli na natin itong iniram natin kay Joey Jones na I think wala pa ako dun sa stage na yun. So, feeling ko yung mga tipong small errands lang yung kailangan ko. Takeaway ko dito sa nangyari na to is to really think about ano ba talaga yung use mo sa isang gamit mo kapag bibili ka. Like, ano ba yung heart mo to buy? Is it
gusto mong magkaroon kasi gusto mong pumorma, gusto mong magkaroon kasi kailangan mo talaga siya, gusto mong magkaroon kasi wala lang, trip mo lang, nabuyo ka lang or kakapanood mo sa social media, puro motor yung algorithm mo. Hanggang sa panaginip mo, napapanaginipan mo na siya. It really depends, kaya talaga maganda pinagpipray siya. Tulad ng sabi ko nga sa best friend ko, sabi ko, Diyo, pagpipray ko talaga kung ano talaga will ni Lord for this one. But it was clear na hindi pa ako ready for that kind of responsibility. Kasi lalo na kapag big bike, syempre parang may mga tendencies na parang, oy, may big bike ako, sige, alis ako. Pero hindi naman ako kailangan umalis talaga. And so, talagang for emergency purposes lang talaga ng bike ang kailangan, scooter, kung ano. Praying and thankful kasi in every way, kinakausap tayo ni Lord in making decisions like this. Yeah, I hope meron kayo natutunan dito sa vlog na to. Makarelate kayo kung kayo ba ay first time or second time or balak bumili ng motor. Ito yung mga feeling kong kailangan nyo pag-isipan ng mga bagay. Then again, kung kayo naman ay may mga motor at gusto nyo ipaayos ang inyong motor, gusto nyo pa-customize at gusto mong kung ano mang pagawa, maintenance, change color, i-build natin yan, kahit anong problema, dali mo lang dito yan sa Jens. Change owner, may bibenta kayo, bike dito. So, punta lang kayo sa Jens Custom Garage. Located siya sa 12th Avenue. Anong corner to? Candy Corner. Candy Corner. Bonnie Serrano. Bonnie Serrano. Ayan. 12th Ave Corner, Bonnie Serrano. Makikita niyo itong simpleng talyer natin dito ng Jens Custom Garage. And ayan, sobrang daming binibuild dito ni Joey. Ayan. Meron tayong Harley ba to? Harley to, no? Harley na binibuild. Nag-iisang zero engineering yan. Ano na, Jo? Nag-iisang zero engineering dito sa Pinas. Nag-iisang zero engineering dito sa Pinas. Nanalo na to sa mga motor shows. Sobrang dami na nakuha awards nito. Guys, ayan, ganito yan. Etong motor na to, kay-bench talaga to. Yan. Sa atin yan. Yan. Ito, project bike to para gawing pang show. At the same time, ang peg nito, yung kulay, tsaka yung build ng Bendix. Yeah. So again guys, kung meron kayong gustong paayos na motor, gusto nyo check out yung shop. Sobrang okay. Check nyo yung page, Jens Custom Garage. Check it out, check it out, check it out. And again, yun, thank you for watching this video. Again, please subscribe to this channel. Yes, balik vlog kami to capture memories in life. And if you like this content or if you like seeing some of these one, please go ahead and share. And again, thank you for watching. Peace.